Masayang Tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong Masayang Tahanan. Unang-una nang bumabati sa lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. Wala akong nakuhang pink kaya pulang-pula ako ngayon. Punong-puno ng pag-ibig para sa lahat ng mga ilaw ng tahanan. Na kung tawagin nga ng asawa ko, yung mga ingay daw ng tahanan. Ngayon, talagang maiingay ang ating mga kasama kasi mga musicians ito. Pero magagandang ingay ang kanilang ibabahagi sa atin at ang kwento nila kung paano sila bilang mother and daughter. Ano kaya ito? Sing-init kaya ng panahon ang kanilang relationship? Nasa boiling point kaya ang kanilang relationship? O cool na cool summer lang? Kasama natin ngayon, both are artists. Ang nanay po ay isang pastora. Nagbabalik actually sila dito sa ating Masayang Tahanan because during the pandemic, na-interview na rin natin sila online, but this is the first time that I'm meeting them in person. And of course, sinusubaybayan din naman natin ang career ni daughter, hindi ba? Lalong-lalo na nitong nakaraan, nag-appear po yan, nag-front act para lang naman sa Coldplay doon po sa Philippine Arena. Eto, we are so blessed to welcome ang magnanay na Ferrer, Pastora Mitch Ferrer and Jica Marie. Welcome to Masayang Tahanan again. Thank you, Ate Moy. Hello po. Nako, natutuwa ako dahil for the first time, magkaharap na tayo ngayon. Ay. 'Di ba? Parang nung na-interview ko yata kayo, iba pa kulay ng inyong mga buhok. Yeah. Maigsi. Tapos, pink, purple. Ngayon pareho na silang blonde. Blonde tapos parang merong black and green. Pinaglalaroan yung buhok. Oo, nakakatuwa yan. Bonding nyo ba yung magnanay, ang magkulay ng mga buhok? Nung lockdown Lalo na nung lockdown. Wala kaming ginawa kundi magkulay. Kulayan kami ng buhok. Hanggang sa nasira yung buhok namin. Ilang magkakapatid sila, Jica? 4 po sila. Siya po yung second. So, yung panganay ko, si Ken, tapos siya. Tapos may dalawa pa si Puti, tapos si Steven. Ayun. Si husband ay musician din. Yes po. Oo. Paano ba kayo nagkakilala muna? Pag-usapan muna natin love life ng nanay at tatay mo, ha? Merong audition, singing contest. Nandun siya, nanonood. So, nag-audition ako, sumali ako. Tapos, may nag-introduce sa amin. Sabi niya, Kuya Charlie, papakilala ko si Ate Mitch. Sabi niya ganun. So, doon kami una nag-meet. Tapos, nung nag-audition ako, nanonood siya, nag-send siya ng message. Hindi pa naman uso yung text nun eh. So, papel na nakadikit sa board. Sabi niya doon, Mitch, baka gusto mo maging vocalist ng band namin. Wow. Syempre ako naman, gusto ko yun. Para-paraan. Yes. So, from then on, lagi na kaming nagbabanding, umaalis, lumalabas, nagbabanda, nagpo-practice. So, yun na. Hanggang naging mag-close kami. Tapos, yun. Ayun. Mabilis lang. Sana all. So, nagka-developan. Sana all. Ready ka ng magka-love life. Dali lang din ako kausap nung tinanong niya ako, tayo na? Sabi ko naman, oo naman, di ba? Hirapan naman. Mabilis ka usap, Madali ako kausap hindi ba? Yes. And after many years, ayan na nga, nagkaroon ng bunga ang inyong pagbabanda. Pagbabanda, yes. Nagkaroon ng pamilya at isa nga sa mga naging bunga ay si Jica Marie. Yun bang pagiging artist mo, pagiging singer mo, ilang percent ang influence ng nanay? Itinulak ka ba para maging singer? Ang ironic kasi yung alam ko, yung interest, yung passion ko. Di lang ako, kundi mga kapatid ko rin po. Alam namin galing yun sa parents namin. But growing up, they did not encourage us to do music as a career. Siyempre, yan doon pa rin yung parang Asian parent, mag-aral. Principal, mag-aral. Although gets naman, as you grow old, maiintindihan mo yung pinanggagalingan ng parents. So, yeah, hindi kami nag-music degree ni Kuya kahit gustong gusto namin. Talagang, di rin namin na-expect na magkakaroon kami ng opportunity sa music. So, yeah. So, nasa mainstream po sila, ha? Talagang, hindi lang sila sa loob ng simbahan, hindi lang mga Christian songs, but
people all over the country and in different parts of the world follow them and listen to their music. Parang si Billie Eilish at saka yung kuya niya. Di ba parang ganon? Parang ganun po. Yung partnership niyo ng kapatid mo. Kasi po yung kuya ko yung producer ng music ko talaga. Oo. Until today naman eh. Hanggang sa ngayon. Ano yun, Pastora Mitch? Sanay ako Hilda eh. Yes. Pastora Mitch, nung nakikita ninyo na nagkaka-interest na silang magkapatid na i-pursue ang music as a career, were you supportive of it? Ako talaga supportive ako dyan. Kasi syempre, banda rin naman ang gusto. Yun talaga gusto ko eh. Nung nakikita namin na parang hindi na siya yung TikTok lang or YouTube lang. So nakikita namin parang meron siyang patutunguhan. So, nag-discuss muna kami ng husband ko, yung papi niya. Sabi namin, kung andito yung opportunity, ito na muna. Anyway, malapit naman na siya matapos kung tutuusin. Pwede naman niya, sa school, pwede naman niya ipagpatuloy yun sa time na parang okay uli. So, ngayon, parang sinusuportahan namin sa ngayon yung career niya. Kasi kung mas kailangan niya ng focus dito, mayroon din kasi yung pagsabayin, you cannot give 100% focus or in love dito. Tapos dito rin may ibibigay mo rin. May hirapan siya. Gusto namin pagka tinapos niya yung course niya, maganda yung grades, 'di ba? Maganda naman ang grades niya kung tutuusin eh. Anong kurso mo ba? Architecture. Wow, yes. So parang ayaw naman namin masayang yung record niya na maganda dahil pinipilit namin, ipilit namin i-jive sa situation na magkakareer siya, mag-music career siya, tapos mag-aaral siya. Like last night, pinag-usapan namin ulit ng papa niya kasi pinag-discuss namin. Hindi niya alam. Pinag-uusapan namin. Sabi ko, hintayin natin, mag-progress naman yung career niya. Kasi ipilit natin, tapos maglalabas na ng record niya, ang pangit, yung course na sa school niya, pangit naman. Mabuti na yung nag-stop siya ng konti saglit or paunti-unti. Kasi nag-enroll siya, 1 subject lang, 2 subjects lang. At least, natutuloy niya na hindi masisira. So, kung may gig siya, andun din kami. So, kung probinsya, punta rin kami. Mga ganun, di ba? So, stage mom? Po. Safe to say naman. Pero hindi ako nakikialam saan mo, andun lang ako from afar, watching them perform. Kasi hindi lang naman siya, andun yung kuya niya, playing the guitars for her. Tapos yung backup singer niya, yung kapatid niya. So, seeing them also, parang nag-flutter yung heart ko. Oh my God. So, masaya ako. Mitch, sa career ninyo ni Charlie na nagbabanda, gaanong kalawak o ano yung pinakamalaking performance ninyo? So, we joined different Battle of the Bands. So, yung time na yun, ano kung naulit pa, yung sa Jag Rock Bivouac. So, yung kami yung NCR winner. So, kami NCR winner, nagkaroon ng battle. Tapos nagkaroon din kami ng, parang hindi naman siya yung full-time na recording contract. Parang i-release lang yung kanta namin under Neo Records that time. So, yun yung naabot namin. Tapos, so na-experience din namin yung mga photoshoots. Wow! Na-experience din namin yung mag-guest sa radio, nag-guest sa TV. So, parang like almost there. Almost there. Hindi lang natuloy. Pero doon na rin eh. So, nag-guest na kami sa TV, sa radio, sa song hits, nakikita namin yung mga mukha namin. Wow. Oh my God! Alam kaya ng mga bata-bata nating mga viewers at 90s listeners kung anong song hits. 90s yun eh. Mga song hits may nun eh. Ewan ko na, wala na nga rin kopya ko. So, ngayon na, ano ba yan? May regrets ba na hindi ninyo itinuloy yung karera ninyo at hanggang competition o hanggang mga song hits yung inyong naabot? At that time kasi, I got pregnant na. So, parang syempre around mga year 90s, medyo ang laki pa ng issue na yung bata ka tapos may baby ka. Tapos papasok ka sa school. Parang madami siyang parang sasalubungin namin ni Charlie noong time na yon. So, we decided na ituloy yung pag-aaral niya, lahat, matapos. Tapos, stop na muna kami sa banda. So, yun na yun. So, and then, focus on family. Focus on, i-build namin yung family namin. Nung nakikita mo na sila Jika, mga kapatid niya, kuya niya, ayan na, cover na ng mga magazine, ini-interview na, left and right ang mga interviews. Tapos yun nga, nag-front act with Coldplay, for Coldplay.
Anong pakiramdam ng nanay? Ako, parang kulang yung word na proud eh. Parang gano'n. Kulang yung word na proud. Parang, kung meron pang hihigit doon, yun yung nararamdaman ko. Parang gano'n. Hindi man namin, kasi parang muntik na yung amin eh. Muntik lang. Pero para kahit hindi man nangyari yun, pero yung puso ko tumatalon sa tuwa. Nakikita ko sila na nandoon sa, yung pangarap ko rin. Pero sila yung slaying, yung term nila ngayon. They were slaying. Nandoon sila. Okay na rin ako. Parang yung accomplishments nila, accomplishment ko na rin. Yung joy nila, joy ko na rin. Kaya pag nakikita ko siyang umiiyak, nasasaktan din ako. Hindi ko lang siya pinapakita sa kanya. Pag naumiiyak na siya, na-stress siya sa music career niya, parang, di lang niya alam eh. Umiiyak din naman ako, nasasaktan din ako. Pero syempre, kailangan niyang i-face yung dapat niyang harapin eh. Diba? On her own. Kasi doon din naman siya matututo eh. Diba? Hindi tayo pwedeng palaging nakasalo. Exactly. Diba? Minsan sa hayaan din nating madapa. Yung pain niya, kailangan niyang harapin yun. Kailangan niyang, sinuong niya to eh. Diba? Siyempre, kasama yun. Jika, nung tinawagan ka ng manager, para sabihin you were chosen to front act for Coldplay, what was your reaction? Nawala yung yung composure ko. Umiyak po talaga ako. Sobrang nagwala ako. Bahay yan, bahay? Opo, nasa bahay po ako noon. Ayun nga po, meron akong kanta noon na nirelease, yung Balang Araw po. So, nung time na yun, every release ko po kasi, nagla-live ako sa TikTok. Tapos parang kina-countdown ko, welcome ko yung kanta, ganyan. Tapos right as I ended yung live stream ko nung gabi na yun, I got the call na, hey, ikaw mag-open sa Coldplay. What? Parang hindi agad inulit-ulit pa po sa akin. Hindi nag-sink in. Parang, hala, Coldplay daw. Sumigaw-sigaw na ako sa bahay, umakyat yung sila mami, tsaka yung kapatid ko. Ano nangyayari? Siyempre, ang OA ko eh. Ang OA po ng reaction ko. Pwedeng reenactment. Akala ko kung paano na eh. Ibig sabihin, matindi kasi lahat kayo napaakyat. Diba? Ayun, nagwala ako sa bahay. Sabi ko, hello, kuya, bigyan mo ba ako ng sobrang bukod dun sa saya, dun sa honor po, na to open for one of the most iconic artists of all time, talaga, I believe. Sobrang saya ng puso ko nun kasi nung time na yun, sobrang timely nung pangyayari. Bakit? Bakit kasi timely? When I got the news po, that was 4 months before the show. So, matagal na panahon siyang sinikreto, bawal sabihin, bawal announce. Pinaghahandaan. So, mga ilang buwan din akong umiikot yung sikmura sa kaba. Opo. Pero, nung I got the news, talagang hindi ko ina-expect. Nung time na yun kasi, parang unti-unti ko nang tinatanggap na, okay, maybe music isn't for me. Kasi, yung career ko po as musician, parang 2-3 years pa lang. So, very baby pa yung journey ko sa music. Pero, so it sounds short, but yung mga in-between moments, mga quiet moments na there's more time for you to overthink, to overanalyze kung tama ba yung nangyayari, dito ba talaga ako. Yung maraming ganung moments na diskusyon, Lord, tama ba to? So, parang yung lahat ng katanungan ko na yun, lahat ng doubts ko na yun, lahat ng fears ko, parang sinagot ni Lord, ayan. Ayan, nada-doubt ka pa ba? Parang gano'n. Sobrang umiyak talaga ako na umiyak. Sobrang saya ko. Tsaka parang doon ko din nakikilala ng unti-unti si Lord na okay, parang sa kanya rin pala manggagaling yung pagtanim ng hope, ng faith sa puso ko. So sobrang saya ko, basta, grabe ang timing, no? Grabe. When she was down, very down kasi siya noong time na yan. Tsaka dumating yung news. Sabi ko, ganyan talaga kumilos si Lord. Matik na yun. Yung panahon na parang when everything is going against you sa mga plans mo, sa expectations mo, parang hindi na-meet. As biglang isang ganun lang, parang, wow. Kami din tahimik. Kasi dami namin yung mga friends. Gusto namin yung kwento. Lagi niya kami binibigyan ng hirap magpigil. Sabi niya, Mommy.
Merong news embargo, Yes, bawal magkwento. Meron kami inimit. Ay, mimit namin si ganito, ganyan. Mami, please lang, mami. Sabi ko, oo, di mo alam kung gaano kapigil. Oo. Ano kwento? Mitch, para sa mga nanay, ang hirap na nakikita nating down ng mga anak natin. Yes. At discourage sila. Yes. Kumbaga parang gusto natin akuin na nga Oo nga eh. 'di ba? Pero hindi naman po pwede. So, ano yung mga times na kinailangan mong pigilan ang sarili mo para hayaan si Jika na matuto doon sa mga challenge ng buhay niya at ng karera niya? Maraming times, gusto ko talaga makialam. Kasi as a mommy, di ba? Parang, ito kasi dapat gawin mo. Ganun. Although nagpapayo ako sa kanya, nag-a-advise ako sa kanya, ito sana, ito gawin mo. Di kaya, at the end of the day, like, nauuwi ako sa isang payo, manalangin ka. Kasi after praying, doon ka lang naman maka-comfort yung heart mo. Kung anything na nagbabother sa heart mo, sa mind mo, after praying, lahat yun, mawawala eh. Kasi magkakaroon ka ng peace. Magkakaroon ka ng peace. Hanggang doon lang. As when nakita ko siyang umiiyak, parang gusto kong sugurin kung sino umaaway sa kanya. May sinugod ka na ba? Wala naman. So medyo naman tayo dyan. Medyo behave naman tayo dyan. Parang gusto ko, ano ba? Yung parang gigil mo. Sino nagpayak sa'yo? Yung mga ganun, diba? parang alam niya yun eh. Pag nagiging, nagkwento siya, tapos may sinabi siya, may nabanggit siya, parang ito yung sitwasyon. Parang gusto kong sugurin. Parang, syempre, pinipigilan mo rin, di ba? Pinipigilan mo rin. Kasi, kailangan niya talagang harapin eh. Kaya ko lang sabihin sa kanya ito, una, manampalataya ka, manalangin ka, tapos, pag-aralan mo, may isip ka naman eh. May sapat kang isip para ibalanse mo kung ano yung dapat mong gawin. Di ba? Kung ano yung mga dapat mong sabihin, mga hindi dapat sabihin, mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin. Yun. Sapat naman, tiwala naman ako sa kaya niyang isipin eh. Just in case you don't know. I trust all my children. I trust their decisions. Kasi kung mag-fail yun, halimbawa, matututo pa rin. Exactly. At kung mag-succeed naman yung decision na yun, di masasabi nila na, tama yung ginawa ko. Pag mali naman, mommy. Hanggang doon lang naman eh. Pero wala ka nang magagawa eh. Jika, ano ang mga na-appreciate mo sa mothering style ni mommy? Siguro, I appreciate the compromise. Yun parang in support sa sinabi niya. Kasi alam ko si mommy, siya, perfectionist. And mataas yung standard niya sa mga bagay. Na namana na rin namin. But, yeah, alam ko maraming instances na she wants to take over. She wants to solve the problem for me, for my siblings. But it shouldn't work that way. Na parang okay, nagigets ko. Alam kong pigil na pigil si mami na mangihilam sa mga pagka nilalapit ko. Kasi ako, my thing is po, lagi ko ina-open kila mami. So, makuwento ka sa kanila. Makuwento po ako sa kanila. So, maraming times na i-open ko lang sa kanila yung problem or situation. And I'm not expecting them to draw out a solution for me. But, siguro hindi lang naman ako nakakaramdam nun bilang anak. Yung malaman mo lang na, my mom or my dad is aware of what's happening to me. And kung ano man yung maging extreme na mangyari, my parents are right there. Paano yung na-develop sa inyo na pamilya, yung open communication? Kasi maraming mga anak nagtatago, di ba? Ayan. Ayun Po. Thanks for bringing that up po. Na-appreciate ko din yung hindi nila tinatago yung mga bagay sa amin. Bata pa lang po kami, tinuturo na nila yung reality ng mundo sa amin. Hindi yung lahat i-unload sa bata. So, hindi sheltered? Yung hindi naman. Di ba may time sa bawa, pag wala kang pera, dumarating naman talaga yun eh. Season ng isang family, when you're down financially, hindi namin tinatago yun. Sinasabi namin sa kanila. Yun po eh. Sinasabi namin, para at least, kasi yung iba, sabihin nila, parang hindi ma-pressure or hindi ma-stress yung bata o baka niya maging burden sa bata. We actually tell them, ito yung situation para ma-invite namin sila into one corporate prayer. And doon kami nagpipray, doon kami nag-worship, para naiintindihan nila na sa sitwasyon na napakahirap, sa sitwasyon na very, very difficult sa isang family, ang solusyon nun is praying and worship.
Doon namin sila hinubog. Yung pinaka-appreciate ko din. Doon namin sila hinubog. So kahit sila, sobrang tindi ng problema niya. Unlike sabi sa akin, mag-worship ka kaya. Kasi ako, many times in my life, after worshiping, doon ko rin lang naman nararamdaman na comfort ako ni Lord eh. So somehow, since yun na experience ko, gusto ko maranasan din niya na after you worship, after you sing, I want you to feel personally kung ano yung comfort na makukuha mo kay Lord. Pwede ka tampayuhan, nagandito lang naman ako eh. Pero yung hindi kita kayang bigyan ng comfort, hindi kita kayang bigyan ng peace, hindi kita kayang bigyan ng parang liwanag ng utak. Ang kaya ko lang tabihan kita kung kailangan mo. Kung yakap, kailangan mo, pwede ko ibigay. Pero yung beyond that, si Lord na may hawak nun. Ganda. Diba? Kasi, ang ganda. All of them, from her kuya, hanggang sa pinakabata, yun ang tinuturo namin. Kasi, wala naman kami ibang payang ibigay. Kundi kung ano yung nakuha namin sa Lord. Yun din lang. Paano mo sinisigurado na, di ba ang kasikatan may ano yan eh, merong pwedeng hindi magandang effect sa atin. Di ba? Yung feeling of entitlement, yung, kaya ko na to lahat kasi kilala na ako. So, how do you keep your children grounded? I think, sisimulan ko lang, pero palay ko siya tatapos. Nagkaroon kasi siya ng dream ba, o vision, parang ganun. Being interviewed, remember that? So, ginagamit ko yun sa kanya na, tandaan mo, lahat ng to, regalo lang ng Panginoon. Sige ko na magpatuloy din. Ayun po, ayun. I think back in 2020, wala po akong kahit anong ginagawa para i-pursue music talaga formally. Pero I was already pining after it. So, talagang dinidream ko na siya nung time na yun na I want to pursue music, ganyan. And then parang one evening, na talagang sobrang yun lang yung laman ng isip ko. Right as I was about to lie down, literal. Parang paghiga ko, bigla ako napadila. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, naiyak ako, naluhay mata ko, hindi ko na malayan. Parang I pictured myself being interviewed. And I was like, bakit naman ako i-interview? Ay, school project? Bakit ako naiyak? Radio, TV, may camera ba? Ganito ba? Parang ganito eh. Parang ganito. Sabi ko, what could possibly happen where there'd be an instance na I'd be interviewed? So parang naiyak ako. Sabi ko, parang doon nagsa-start yung parang communication namin ni Lord na, okay, ganito pala makiusap si Lord sa akin. Ganito pala siya makipag-communicate. Sobrang, nung time na yun kasi, di ba, as I mentioned, I was pining after it. Sobrang ginaganon ko na si Lord eh. Pinipilit mo kay God yung plano mo. Tuhod niya, kumbaga yung tuhod ni Lord. Lord, sabi ko, Lord, bakit ako may ganitong desire sa puso ko? Hindi ko rin po mapaliwanag. Kasi growing up naman po, talagang music na yung kinalakihan namin eh. Pero bakit lumakas ng ganito katindi yung desire ko para mag-music formally? So yun yung parang inaano ko sa Lord. Patanong na rin eh. Kumbaga yung curiosity, yung anxiety ba ng tao. Lord, ba't ganito? Tapos yun, bigla akong paghiga ako, nakakita ko ng gano'n, ano yun? Sabi ko, Lord, ano ba yan? Naiyak ako nun. Tapos parang mga few weeks after, yun na, in-start na namin. Si Ate Au po, yung wife ni Kuya Kenneth, Kuya ko po. Bigla niyo na lang din kami kinulit. Sabi niya, i-set up niyo yung kwarto, ganyan, gawa kayo ng music, ganyan. Kasi si Kuya nung time na yun, nagpo-produce talaga siya. So ako nagsusulat ako, but we never did music together. Sa church lang, ganun. Tapos biglang si Ate O yung parang kinulit kami, ayan, mag-music kayo, ganyan. And we were like, okay, fine. Kumbaga ako, hindi ko rin alam kung paano magmamanifest, how everything's gonna come together. Nagulat na lang din ako sa mga nangyari na, okay, nagulat na lang ako, nag-music na kami ni Kuya. Ano yung first song na nag-collab kayo na? Yun na po talaga. First na nirelease namin. Yun na yun, nag-global hit siya. Kaya nagugulat kami. Parang ilang weeks siya, days ba, nag-stay sa... Almost a month siyang... Nag-number 1 siya on global. Trending yes. yan. As ang nakukuha namin mga news, mga Spanish people talaga na... Yung international. Sabi ko, oh my God. Kaya pagka sabi ko, always remember, God-given to. Whatever you have today, God-given yan. At saka pag timing ni God, wala talagang makakapigil. Kasi wala naman, akalainin ba naman niya, di ba? So, every time na
something good is happening sa career niya, always remember. Yun po yung na-appreciate ko din sa God-given pag-remind nila. Kasi bilang tao, lagi tayong lagi tayong susceptible and bound na magkamali. Totoo. Makalimot. Oo. So, kahit na alam yun, hindi naman talaga ako yung dahilan kung ba't ko na-enjoy lahat ng to. Pag bilang tao, malilimutan mo yun eh. Pero so, parang nandyan sila. Lagi silang nagre-remind sa akin, sa aming magkakapatid na, huy. Tandaan mo, hindi ka mapupunta dyan kung hindi ka binigyan ni Lord ng opportunity na yan. Kung hindi nangyari yung mga nangyari. So, ano ba to? Pinaghuhugas nyo pa rin ang pinggan? Nasagot ba ako? Pag wala nang maghuhugas. Pag wala na. O para dun sa mga mommies natin na hindi masyadong familiar sa music mo kasi syempre ibang genre kami, di ba? Pwede bang chorus lang nung lutang? Basta gusto ko lang naman magpalutang-lutang, magpatangay sa banayan na ihip ng hangin. Wow naman! Para akong lumulutang sa alapaap. Naku, thank you Gandang Mother's Day gift niyan para dun sa mga mommies natin who are tuned in dito sa ating masayang tahanan. O eto pa, meron pang mga musicians na sasama sa atin ngayon. Dahil dito po sa masayang tahanan, we also promote family worship and family devo. Siyempre, bahagi niyan yung as a family, gaya ng Ferrer family, kumakanta po sila. They sing together, not just on huge stages to perform, but they sing in church and they worship. They lead the worship together as their family ministry. So, meron pang isang pamilya na sasama sa atin ngayon. Pastor Romel Guevara and Pastora Susan Guevara para po sa ating usapang worship. Eto po, at panoorin natin sila. Welcome po sa usapang worship dito sa Masayang Tahanan. Worship po tayo. Ako'y lumalapit, ako'y lumalapit, may pasasalamat, alam kong ika'y tapat, ako'y sa'yo. Ako'y lumalapit, ako'y lumalapit, may pasasalamat, alam kong ika'y tapat, ako'y lumalapit sa'yo. Ako'y sumasamba, ako'y sumasamba, ako'y may pasasalamat, alam kong ika'y tapat, ako'y sumasamba sa'yo. May pasasalamat, alam kong ika'y tapat, ako'y sumasamba sa'yo. Ako'y sumasamba sa'yo.
Maraming salamat, Pards Romel and Mars Susan, para sa inyong bagong itinurong kanta sa atin. Magkita-kita po tayo sa June 12. Yan, sa June 12 po, meron tayong Usapang Worship. It's a worship convention sa Cuneta Astrodome. Kami po ni Attorney Hanhan ay isa sa mga magsasalita, and of course, yan po ay kabilang doon sa Usapang Worship natin. At magkita-kita tayo dyan. Okay? June 12, markahan na sa kalendaryo at magpa-register na po kayo. Balikan natin ang magnanay, the Ponce mother and daughter tandem. Ayan, Ponce family po. Sila ay nagli-lead ng church and you also lead worship. Tell us something about your church, Pastora Mitch. More on, syempre, nung nag-start ako mag worship lead, parang ang gusto ko, ang projection talaga namin is to let people enjoy worship. Di ba, minsan kasi, meron kasi ako napuntahang church na parang feeling ko kulang pa eh. Alam mo yan? Parang kulang pa. I wanted more. So, as much as possible, pag sa church, I want everyone to enjoy yung worship. Hindi yung limited ka. Parang, Sa oras. Oo, sa oras. Parang, kung gusto mo pa, sige, go. Doon yun. Doon ko sila, pag nagpipreach kami, laging topic ko lang naman din worship eh. Parang diba? So, yung husband ko, yan, nagtuturo siya ng iba. Ako, pag nagpipreach ako, always focus lang ako doon sa music, sa worship, sa love, parang gano'n, diba? Kasi when you sing, when you worship, parang sa akin, nasusuma total na siya ng mga ng relationship mo with God. So is your relationship with other people. Diba? Pag maayos yung status ng relationship mo sa Panginoon, ganun din na magiging sa tao. Tsaka sabi nga nila, sa mga ministries, ang evangelism, mag-stop yan. Diba? Ang discipleship, mag-stop. Ang missions, mag-stop. Pero pagpunta natin lahat sa heaven, puro worship. Kaya galingan mo na dito. Diba? Para pagdating mo doon. So practice lang to. Practice lang to. Para pagdating mo doon, master ko na to. Ano mo yan? Sabi ko, sa panambahan talaga. Pinaka-focus talaga namin. Maganda yan. Walang family relationship na perfect, di ba? May mga nanay at anak na minsan nagkakainisan. Ganon din ba sa inyo? I think po, yung relationship between people, bukod sa parent, daughter, parent-child, I think bound talaga na mag-arise yung conflict. Kasi magkakaiba tayo eh. So, yung sa amin naman po, meron talagang moment na magka-clash kami. Kasi, una, magkaiba kami ng generation. Tapos, syempre, parent, di ba? Baga, worried yan sa kung ano-anong pinagagawa ko, tama ba yung mga desisyonin ko sa buhay. So, meron at merong mag-a-arise na conflict. Pero siguro yung sa amin, yung, halimbawa, meron kaming pinag-usapan na parang magkaiba kami ng ng gustong puntuhin or gustong mangyari. Bago kami dumating dun sa mainit na point, yung talagang maggagano na kami. Magko-cool down talaga kami. Baga we constantly remind each other, okay, cool down muna tayo. Bago tayo uminit. Kasi yung discussion natin matatapon pag mainit tayo. So, nagta-time off kayo intentionally? Opo. Exactly. Paano nyo yun ginagawa? Pag nararamdaman namin nagiging intense na, parang, uy, umaangat na, nag-hire do ka na. Parang gano'n, diba? Pag nag-hire do ka na, stop! Sino ang nagre-referee? Ako din. Ako rin naman din. Ako din naman yung naka-hire do. Pero ako rin yung, stop! Pagka medyo naka-cool down ng konti, balik tayo, balik. Erase yung mga maganda kasi yun. Sabi nga niya otherwise, lahat ng mga pinag-usapan, matatapon yun eh. Matatapon yun. Hindi, na yung mga magagandang na pag-usapan, ma-focus tayo doon. Dahil tumaas ka na nga, nag-hire do ka na, wala na, matatapon na siya. Paano yun? Pag nag-time off kayo, halimbawa, papunta na sa heated discussion. Yes. Anong ginagawa nyo doon sa break time? Naghihiwalay muna kayo? Tumatahimik? Actually, magkatabi pa rin naman kami. Tahimik lang talaga. Tahimik lang. Nangiimik. Palamig lang. Palamig din ng konti. Okay, let's start. Ganun.
Maganda yun. Kasi actually, di ba pag nagagalit ka na kasi, pag tumataas ka na, mag-hire do, baka mag-hire ko pa. May mga masasabi kang hindi maganda eh. Pagsisisihan mo. Na pagsisisihan mo. Words cannot be taken back eh. Dapat pagka na-hurt mo na siya, forever na yun nandun. Even if you don't mean it. Even if nasabi mo lang siya kasi sobrang galit ka na o sobrang gigigil ka na, nasabi mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat sabihin, nasaktan mo na siya. Diba? As much as possible, gusto ko maging whole sila as a person eh. Diba? Kasi pag buo sila sa loob, kahit anong sagupain nila dyan, basta buo yung loob, kakayanin nila. Eh kung ang magulang mismo ang sisira ng loob, diba? Paano na yung mga sasalubungin pa nila? Kung ang mismong parents na pinagkukuhanan nila ng joy, strength, happiness, and all, yun yung bumasag sa'yo. Diba? So, yun yung akin. Dapat buo sa loob. Dapat buo sa loob ng tahanan. Yes. Yung career na kanilang pinili ng kuya niya, no? So, showbiz, very visible, very public. Merong mga nanay na managers ng kanilang mga anak na aapektuhan kapag binabash ang anak nila. Have you received any bashing? How did you deal with it as a family? Actually po, bago po kasi ako nag-music talaga, nag-TikTok na ako. Okay. Pero yung content ko not necessarily music-focused. Okay. So, syempre, in an internet space, sobrang unhinged niyan eh. Lahat ng klase ng tao nandyan. So, parang expected ko na, pag nakaka-receive ako ng negative comment, sila mami, pag nagbabrowse sila, ano to, may nakita akong comment, ganto, no? Sabi, ako pa yung, siya mas cool pa siya. Kumiyaan mo yan. Sabi ko, wag mong i-entertain. Ako po, hindi ako nag-entertain talaga ng kahit anong hate comment. Kasi, alam ko bilang chronically online person at lagi talaga nasa internet, alam ko that when people comment hate, they're just projecting. And another part of it is gusto nila ng attention mo. And they want to say something loud and unhinged. So you don't engage? I don't engage po. I don't pay attention to them kasi yung gusto nila eh. Sila mami. Pag nakita ng hate comment, huy, wait, tinan mo nga to. Ano ba to? Nare-replyan yan eh. Sabi ko, parang ang sarap replyan kasi nito eh. Sabi niya, mami, huwag mong pansinin niya. Baliktad. Siya yung That's good na binabalanse ninyo ang isa't isa, hindi ba? Oo, naman siguro. Maganda naman. Paano ninyo ini-encourage ang isa't isa? Di ba, hindi naman one way Most lang yan. Time, hindi lang naman nanay ang nag-encourage sa anak. Kadalasan nag-encourage din tayo sa kanila, di ba? What was the greatest encouragement that you received from your mom? Siguro po ako bilang anak, alam ko hindi lang ako yung nakaka-relate. Pag nakaka-read ka ng kahit anong affirmation sa parent mo, sobrang valuable na eh. Baga everything that your parent will say about your character is very critical. Yun yung paniniwala ko. So if a parent says something slightly negative, even if they're not aware, sobrang kaka-apekto sa anak yun. Na ma-magnify, no? Kasi parent mo yun Pero alam ko po rin na kahit positive, sobrang laking impact din yan sa akin. So whenever a parent of mine says something like that, si mami, kasi kami madalas mag-usap ng mga ganon. Whenever she says something, kahit mga maliliit na bagay lang na praise na, magaling ka sa ganito, ganyan, okay naman yung ganito, ganyan. Yung mga maliliit na bagay na hindi loud yung statement. It's the small things that she says constantly na nakakagaan ng So, halimbawa, wow, ang ganda ng suot mo ngayon. It's not a big statement. It's not a big compliment. But if you hear it from her 10 times a day, it's this, yung consistency ng affirmation ng tao o ng parent mo sa'yo. Yun yung parang, I don't think I've told you that. Yeah. So, every time she affirms me, sobrang, okay. Kahit marami mabash sa akin, my mom's proud of me. So, parang yun po yung kinatutuwa ko rin po. Yung how she encouraged me. Iba talaga, kapag galing sa ating mga magulang, yung affirmation, yung encouragement, ang laki-laking bagay nun para sa ating mga anak. Kaya si Jika, adult na di ba? Pero nandun pa rin yung appreciation niya whenever she receives words of affirmation from her mom. Ikaw naman, Mitch, ano ang encouragement na experience mo o natanggap mo from Jika? Meron ba? Hindi. Binawi. Parang overflowing na kanina, biglang nag-negative. Hindi, kasi ano lang naman ako paano ko ba sabihin? Hindi ako,
Pag mabiro kasi akong tao, tsaka makulit lang ako, maingay lang ako. So, ganun din ginagawa ko sa kanila. So, pag nakikita niya na ako, nagiging seryoso ako, tapos tahimik lang ako, sumiiyak na ako. Sabi niya, Mami, what's wrong? Ganun siya, tanong siya. As may kukwento ako. As may sasabihin siya ng mga bagay na parang, si Giga ba'y narinig ko? Mga gano'n. Siya ba talaga? So, parang natutuwa rin naman ako na parang, wow, grown up na rin siya, na she's able to say things na napapaisip din ako. Diba? I think parents should also learn how to listen to their children. True. Palagay ko lang hindi palagay, sa tingin ko din lang. Kasi may mga masasabi sila na parang sa perspective nila na, hindi pa natin nakita. Diba? So parang yung mga gano'n na words na naririnig ko sa kanya, lumalakas din naman ako eh. Lalo na pag medyo down na ako, bagsak na ako. Parang, madali ako mapagod eh. Parang madali mapagod. Sabi, Mami, kasi ganito mo na gawin mo. Mami, ganyan. Parang, wow. Like ko siya binibiro kasi, talaga So, nagmamature na. Yes, sabi ko, growing up ka na. Wow. So, Wow. kaya parang, pag nakaread ako ganun, okay, masaya na ako. Ano yung mga bagay na nakikita ninyo na namana niya sa iyo? O napapansin mo na, huy, ako ba yun? Parang narinig ko nanay Sinay ko kung nga. nagsasalita. What do you think? Kasi bakit ako nag-interview? Trait mo? Na, yeah? Ako kasi po, Trait, mannerism, or kahit ano na ang tingin mo nakuha mo sa mama mo? dami. Siguro yung off the top of my head, naiisip ko, yung sa style, grooming and styling myself, sa kanya ko yung nakita. So, kahit bago pa naman po ako nag-music at nag-appear in public, talagang maano na ako. Kasi si Mami, nakikita ko lagi. Nung bata ako, pinapraktisan ko siya ng makeup na mukhang, clown. Ganun. Kasi napansin ko sa kanya, na maliit pa siya, mga 3-4, ang hilig niya mag-makeup. So, ang ginagawa namin, sa mall, bumibili kami ng mga pang-kids na makeup lang. Sabi ko, kesa mukulayan mo yung mukha mo, sa'yo na lang. Ako na lang, kako. So, practice, nag-makeup siya, nakahiga naman ako. Pag-gising ko, oh my God, may monster. Sabi ng papa niya, nakita mo ba yung mukha mo? Sana may mga picture. Hindi pa naman tausan di ba naman talaga yung mga cellphone na di ba? Pero nakakatuwa yun na pinapayagan nyo, Kaya naman nag-flourish. Diba? May sarili siyang style. Sa akin mo na practice eh. Nakahiga ako. Actually, hindi niya alam. Paraan ko yung paano siya lumabas ng bahay. Kasi magpapaalam siya para lumabas. Sabi ko, magpapaalam siya mga around 3 p.m., 4 p.m. Sabi ko, di mag-makeup ka na lang. Dali mag-makeup ka. Dali, make-upan mo. Higa ako, matutulog ako siya naman. Makeup siya doon. Pag-gising. Pag-gising ko, my God. Ang kapal-kapal ng ano. Then eventually, nakita ko, humuhusay na rin naman talaga. So, she does her makeup. Siya yung gumagawa niya makeup niya. Sabi ko, kung nagbunga rin yung mag-practice na sa mukha ko. Yun naman, sabi ko yun. So, bukod doon sa fashion, how you groom yourself, ano pa yung nakuha mo sa mami mo? Siguro, yung introvertedness. Hindi halata, Talaga? Ang OA ko po. Sobrang daldal ko, hindi halata. Siguro, ako kasi yung ganitong... Ang mom mo, introvert? Hindi rin po halata. Hindi rin halata. Yung ganito kasing personality, yung pagiging bubbly, ganyan. Although ako rin naman to, it's an aspect of me. I turn it on when I need to. But pag nasa bahay, ganyan, nasa mall, tahimik lang, ganun. Mas mahiyain. So parang, ang hirap isipin na yung ganitong daldal ko, nahihiya rin ako maghingi ng gravy sa restaurant, pa-refill ng gravy. Opo, kay mami ko naman na yun. Yung ganun, shyness. Ganyan din ako eh. Kaya meron mga times, hindi ako naiintindihan ng iba. Akala lang nila na medyo suplada or mga ganun. Yung pala introvert. Sobrang hiya. Sobra talaga, as in. Sabi ko nga, ngayon na kasi nauso na yung mga social battery, di ba? Yung ko nakikita. Sabi ko, parang kaya ko i-describe yung sarili ko dyan sa social battery na yan. Pag yung, I could be madaldal and all, bubbly and all. Basta mga konti lang yung tao. Mga 1, 2. Basta intimate Yes, crowds. exactly. Yan. Pero pag lumaki na yung crowd, pagod na. Na-overwhelm ka na. Parang na ako, nasusuka na ako. Wow. Parang, ganun din naman siya.
you perform to a crowd of thousands, di ba? So pagkatapos ng performance, ano yan? Bagsak na Bagsak na uli. yung energy. Siguro yun yung challenge din pag nagper-perform. Nagtataka nga po yung mga kasama ko sa industry, mga sound engineer, mga road manager na kasama ko lagi. Nagtataka sila, ang tagal mo na nagigig, kinakabahan ka pa rin. Sabi ko, opo. Lagi, kada stage, kahit gaano kaliit kalaki, nanginginig pa rin ako, nangangatog ako. Kasi nga, ewan ko, yun yung parang innate na shyness sa akin eh. So whenever I go on stage, parang, turn off ko muna yung shyness na yun. Oo. Tapos switch on naman yung ibang persona. Yes, gano'n. Diba, kahit naman sa church, wag nag-worship lead ka, kailangan mo, you're alive and all. Pero di mo alam, di naman nila alam na parang, this is not really me. Kasi ako lang yung tipong taong tahimik lang. Ayoko na masyadong maingay. Ganun lang. Ano ang bonding ninyo? Hanggang ngayon ba mini-makeupan mo mama mo? Busy na siya masyado. Pero bago siya nag-career, bago siya nung pandemic, talaga, Mami, itatry ko sa'yo, natutunan ko. Pero anong bonding nyo ngayon? Na nagkakaroon pa rin ba kayo ng oras para merong mother and daughter? Sobrang busy. Pero siguro yung parang bonding natin ngayon. Series. Nanonood kami ng series sa TV. Mas kain-kain. Yun, ganun. Mga detective na si ganito yung kailangan. Hindi, mali ka, ito yan. Mga ganon. So, ganun kayo, maingay kayo manood. Yes, maingay. Tapos Nakiki-interact nagtatanungan kayo. kami kung anong nangyari. Kahit sabay lang kami nanonood. Ba't ganun? Ba't ganyan? Siguro, parang kami mga director tsaka writer. Ganyan din kami ng anak ko. Meron kaming sinubaybayan recently na series, no? Habang nanonood kami, huwag kang mamamatay, huwag kang mamamatay. Mas marunong ka pa dun sa Teka muna, ba't ganito yan Pero masaya, ano? Masaya naman. Masaya yung meron tayong oras talaga para sa isa't isa. Gaano mang kabisi na, gaano mang katanda na, merong bonding pa rin between moms and children. Dapat lang. Diba? Ano ba kayo? Pag Mother's Day ba, do you celebrate it? Meron bang special na observance sa inyo? Eat out. Yun lang. Just eat out. Hindi po kasi kami yung tipong magsiset kami ng gantong bonding. Kasi lagi po kami magkasama. Lagi magkasama eh. Ayun po. Parang, sabi nga ng papi niya, yung mga special places, kinainan na natin ng walang dahilan. Sabi niya gano'n. Kaya tuloy, pag special occasion hindi nyo na alam kung saan pupunta. Ganun. Ano ang greatest gift na nabigay ninyo sa isa't isa? Si Gika muna. Greatest gift that you received from your mom? Wala, ano ba? Hindi ko na maalala. Pwedeng tangible, pwedeng hindi. Siyempre din tayo sa hindi tangible. Yan. Kasi wala namang makakabit dun sa hindi tangible. Siguro, the greatest thing that I think I inherited from my mom is how to love. Kasi ako naniniwala po, ako natuturo yun eh. Yun yung natututunan yung pagmamahal eh. Kung growing up, na-witness ko how she takes care of the people that she loves. Ayun. So parang nakikita ko, okay, this is how you treat the people that you love. Ayun. Yun parang natutunan ko din sa kanila. Parang I want to be able to do this too. Someday. Ganyan. Kasi naniniwala naman ako, pag may binigay sa'yo na ang Diyos ng tao to be taken care of, hindi mo siya aalagaan lang for the sake na aalagaan lang. Kasi mamahalin mo siya to the core. Yun talaga yun eh. Kaya pag nasa-separate ka na doon sa tao, parang ang sakit-sakit naman. Ganun. Kasi minahal mo naman eh. Yung binigay mong time, binigay mong effort, lahat yun totoo. So, sa worship team, sa youth. Pag minahal mo. Pag inalagaan mo. So, yung maliliit pa sila, yun yung nakikita nila eh. Kasi parang pag nagmahal din sila eventually. All out. Wagas. Yes. Wagas. Bigay todo rin. Greatest gift na na-appreciate mong binigay sa'yo ni Gika? Nung dumating lang siya, sapat na sa akin yun. Grabe naman tong magnanay na to. Nag-rehearse ba kayo? Diba? Sabi ko, ano ba? Sabi ko, bahala na nga, madating doon. Kasi diba, first time ko I'm not a lover of a kid talaga. Nung dalaga ako. Talaga? Hindi ako talaga Hindi ka mahilig sa bata? Hindi talaga. So parang, pwede ako hindi ako mapagbintangan ng mga nanay na yung may karga-karga. So gugulat sila, umiiyak na lang. Kasi hindi talaga ako sa bata. Pero the first time nagkaroon ako ng yung baby, dumating si Kenneth, sabi ko,
oh my God, ganito pala yung pakiramdam ng mommy. No. Parang there are no exact words to define or describe yung nararamdaman ko, pero minamahal ko yung batang to, ang liit-liit. Mahal ko siya na hindi ko maintindihan. Bakit? Siya na. Tapos nung dumating siya, oh my God, ang ganda ng baby ko. As ang lit-lit na mukha niya, nang sukat lang siya dito. Sabi ko, oh. Kaya sabi ko, all of my children, there are gifts. The mere fact na dumating sila sa buhay ko, regalo na talaga yun. Ganda. Regalo na. Kasi may mga apo na ako. Winner diba? yung sagot na yan, Kokopyahin ko yan. Hindi kasi, totoo naman yun. Dumating lang siya, regalo na yan. Ganda-ganda naman. Siyempre, dahil pareho kayong songer, hindi pwedeng matapos itong ating masayang tahanan nang hindi kayo kumakanta na magnanay. Would you please indulge us at i-serenade naman natin o turuan natin ng isang pwedeng pagduwitan ng mother and daughter? Okay. So yung the best song talaga para mag-enjoy yung mga mommies, mga parents. Lagi sa worship song talaga yan. Yes. You could all express everything. So yung heart mo, yung mind mo. Okay. Back up mo ko. So intro pa ako, pala back up lang pala ako. Dali go. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Woohoo! Ganda-ganda naman. Sa bandang huli, talagang kay Jesus pa rin tayo babalik. You want a stronger relationship with your children, a stronger relationship in the family, make Jesus the center of your home. I'd like to pray for you. Amen. Praise the Lord. Sige And po. I'd like to pray for our viewers and listeners as well. Sige po, ipanalangin natin ang mga mommies ngayon pong malapit ng mag-Mother's Day. Heavenly Father, we thank you so much, Lord God, for the gift that you have given us through the person of our mothers. We have different relationships with them. Some are good, some are not so good. But even then, we thank you for using them as a vessel to bring us to this world. Salamat po sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa mga magulang, nanay at anak na hindi nagkakasundo ngayon, panalangin po namin that you will rebuild the relationship, restore the love, put understanding, respect, kung kinakailangan ng forgiveness, but you would enable them to extend forgiveness and grace to one another. For those who have a good relationship with their mothers, thank you, Lord. We pray that they will enjoy this even more, give them more years together, give them the opportunity to build happier memories together. At Panginoon, dalangin ko ang magnanay na ito, si Mitch at saka si Jika. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, salamat sa kanilang halimbawa. Father, I pray that the open communication that they enjoy in their home, it will be the experience of our viewers and listeners as well. I pray, Lord God, for Jika, that you would continue to expand her borders, Lord God. I pray that it will always be very clear to her that what she has, the platform, the influence, even the fame that she is enjoying right now, all these were entrusted to her to fulfill your purpose. To honor you, to glorify you, and to bring more people into your kingdom, O Lord. I pray, Lord God, for Pastora Mitch, that you would continue to bless and favor her ministry, their church, Lord God. Bless the Ponce family. Amen. So that they will continue to be true to their calling as a worshiping family. Amen.
Thank you, O Lord, for your goodness. Thank you, Lord God, for our mothers. Thank you for the love that we enjoy in our families. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Jika, Mitch, maraming salamat. Thank you for always being available to visit us here in Masayang Tahanan. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng ating mga ka-family, salamat at sinamahan ninyo kami dito sa ating Mother's Day special. O mamaya ha, pagkatapos nito, pwede na kayong mag-video kayo ng nanay ninyo. Kantahan nyo rin sila. Nagpapasalamat din tayo sa ating audio team, sa ating mga technicians, si Dessa, si RR, si JB, na nag-assist sa atin ngayong araw na ito. God bless our families. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kung nais natin ang tahanang masaya, palaging unahin ang ating Diyos. Palaging unahin si Kristo.